So, ano po, yesterday, nag-ano po sila, nag-serve na po sina Mayor ng cease and desist order. And hopefully po, irrespect ng mga ano doon, ng Wanderlust Corporation, no? So, yun po yung latest update since yesterday po. Opo, oo. So, ano po siya? So, ibig sabihin, i-stop po yung fencing operations and yun. So basically yun yung po yung ibig sabihin nun, stop yung fencing operations dahil sa violation ng fencing permit. So hopefully igalang po ng ano po yun ng Wanderlust Corporation yung pag-serve nun. Oo. Opo. Pero ngayon ba sir, meron pa bang mga nagbabakod or gumagawa ng mga fencing activities diyan po sa San Ramon? So Sa ibang yung barangay, sir? y- parang as far as I know, the day before na i-serve yung cease and desist order, meron pa rin, no? And parang yung pag-serve nung fencing ay nung cease and desist order, nandun pa rin sila, yung barracks nandun pa rin, may mga tao pa rin. So hopefully i-stop na nila yung pagbakod. So yun po. Oo. So, Mm. kumusta naman sir ang inyong reaksyon? Inasahan nyo ba sir na ito ay kakatigan kayo? Itong Oo. pag-serve ng cease and desist order, inasahan nyo ba ito Oo. Sir Randall? Yeah, actually po na parang it's a win for us yung pag-serve nun. And I know na parang magiging temporary lang siya. Better pa rin kung magkaroon ng isang temporary restraining order or injunction from the court. But we're parang yun na yung next na goal, no? Para mas siya, mas may ngipin, no, yung galing sa court. But still it's parang ano siya, for us it's pinapakita ng LGU, ng local government unit, and then yung barangay na parang nakikiisa siya, no? Na nakikiisa yung buong barangay and buong LGU dun sa ano po na para i-stop tong ano to, yung pag ano nila, pag yung illegal fencing nila. Oo. Opo. Ayun, sabi niyo kanina sir parang temporary pa lang ito. So ibig sabihin sir pwede pa itong mabago or mabawi, Sir Randall? Ako nakikita ko possibly, no, kasi of course gagawin ng Wanderlust, opinion ko lang, ano, may possibility na gawin ng Wanderlust, no. Sabihin nila mag-a-apply sila ng fencing permit or magbabayad sila ng yung multa and whatever. Pero for me, I think pagka yung barangay, if pag hinold ng barangay, if the barangay holds its ground, no, na sabihin ng barangay na nanggugulo tong mga taong to, and may possibility na magugulo yung barangay, no, kasi yun nga yung problema ngayon, parang yung status quo, sinasabi nila may permit sila, I mean meron silang what you call this, meron silang titulo, and kami rin may titulo sa same na area. So para sa akin, pag yung barangay parang sabihin nila na parang since parehas naman may titulo and may possibility na magkagulo once na may maglagay ng ano, so kailangan i-establish yung status quo. So para sa akin, dapat ganon, dapat dapat parang hindi magbigay ng barangay clearance yung barangay para hindi magkagulo lahat, no. So yun yung isang condition for me na kailangan ma-satisfy, no, ng barangay, no. So yun, I guess doon merong tension ng konti, no. Opo. So dahil dito, sir, ano na ngayon ang inyong mga susunod na hakbang, Sir Randall, para dito sa So ano po 'to, parang multi-prong na approach, no. So yung legal team po, gumagalaw po sila para mag-file ng parang appropriate cases, tapos at the same time yung what do you call this, yung sa Congress, malapit na po yung hearing sa Congress. Probably mga sabi po nila mga ano na daw po yun, mga second week of March or third week of March mag-start na yung hearing. And third, yung mga cases po na against sa ombudsman, kay Governor El Rey. So
Yun po. So, marami po siya. Gumagalaw na po siya lahat. So, ganun. Oh. Alright, opo. Eto pala sir, nakalimutan kong makumusta. Last time nagkanda kayo sir ng peaceful rally noong nakaraang Apo. mga araw. Kumusta sir yung naging bunga nun? May naibunga po bang positibo yung ating naisagawang rally, Sir Randall? Apo. Definitely po, sobrang lakas ng impact po ng rally. Actually, ang dami po nag-reach out rin na national media na gusto nilang malaman yung tunay na kwento, parang gano'n. At the same time, maganda po yung naging, mas lumakas yung boses namin. And at the same time, parang mas na-expose po yung ginagawa nung nina Governor Villaferte na nanghaharas sila, nag-backfire po yung tinatry nilang gawing effort na ano kami, parang i-divide kami yung buong San Ramon, no? And yun nga po yung nangyari, parang tinry nilang mangharas on that day and parang nakita ng mga tao na na united yung buong San Ramon and walang pumunta, walang masyadong mga less than 10 lang yung pumunta dun sa ginawang activity ng Villaferte Camp. And yun, so parang dun po, parang ano po siya, parang somehow it's parang a happy accident for us kung ano ginawa nila. Alright, eto sabi sir sa sa mga post, konti lang daw sir yung yung sumama sa rally. Hindi daw naniniwala sa inyong mga ipinaglalaban, especially kay Congressman Arnie. Hindi daw walang naniniwala daw yung sumasama. Mas maganda sir kung sa inyo Opo. manggaling. Totoo po ba 'yon, Sir Randall? For us, kami, since na yung nag-start yung rally, lahat naman ng mga tao makikita nung pag-start ng rally namin, ng program, nag-live kami. And yung camp ni na Governor Villaferte, pinagbawalan nila yung media pumunta sa kanila, no? So, parang kami, live kami and transparent kami. Nakita na lahat ng tao na ang dami, nandun lahat. Almost 90% ng buong barangay nandun. And nag-show ng support. And at the same time, yung camp ni na Governor Villaferte, nanggulo sila, ng ano sila ng program nila. And parang yes, may nakitang mga videos, nag-videos doon. Parang yung videos doon na nakita na parang walang pumunta doon. So I mean I can attest, parang myself doon kung anong ginawa nila, parang gano'n. So gano'n yung nangyari. So yun, parang ako 100%, nakita naman ng buong ano, no. So kung yung ginagawa nilang fake news na sinasabi nila na walang pumunta, panoorin niyo na lang yung live na coverage at naka-post pa rin siya. Oo. Alrighty, yun. Sa mga tweet pala sir, hindi totoo yung mga pinupukol na mga gano'n na mga usapin na walang pumunta. Anyway, eto Opo, sir, sunod ko oo. pang katanungan, Mm. Sir Randall, another question po. Siguro ito, paglilinaw sir, para malinawan lang din yung atin pong mga audience. Ang claim yata ni Governor, nabili na daw ng Wanderlust yung Yeah. lupa. Pero sabi naman nung ilan, parang hindi naman daw po, wala naman daw nangyaring bilihan, wala naman daw pong nangyaring yung transaksyon, Mm. wala naman. Ano po ba ang totoo dito, sir? Talaga bang nabili na Um, po ito ni Governor Villaperte or hindi po? Ako po yung opinion ko, I guess, yeah, nabili niya since na-transfer niya nga yung title ng Apolonio Navarro to Wanderlust. But for me, the point here is, it's not the ownership, no? Yung point dito is yung legitimacy ng title. Yung opinion ko dito kasi parang hindi siya gumawa ng sobrang malalim na research about sa nabili niya. And for us, yung position namin is na-scam siya. Bumili siya ng isang title na alam niyang ang daming problema and peke, parang ganun. So, I suggest na parang mag-research muna siya, no, na maayos, no. So, wag niya ipaglaban yung maling titulo, no. Kasi first and foremost, kami rin may titulo. Halos buong barangay may titulo. And legitimate yung title namin. Pinaghirapan yon, dumaan sa tamang proseso. But yung title na hawak niya, na kiniklaim niya na 1,000 hectares in itself is ang daming butas, ang daming holes, no?
Alright. Sa ngayon sir, nandun pa ba sir yung mga bakod na binakod ng mga tao or, wala na sir or tinanggal na, Sir Randall? Hindi pa po eh, nandun pa rin. So I guess yung court yung makakapag-order kung na pwede na tanggalin yung bakod. And for us, parang umaasa kami na actually na yung laban na to, mas papaboran kami ng korte kasi nga yung basis ng pagbakod is parang a title na ang daming butas, ang daming kaduda-duda na title, no? So, once na ma-file po namin yung kaso na i-cancel yung title na yun, parang hopefully maging mabilis yung mga action and matanggal lahat yung mga bakod na yun. Oo. Alright. Eto pa sir, isa pang, punto dito. Sabi ni Governor El Rey, parang ano, hindi niya naman daw po paaalisin yung mga tao diyan na nakatira sa San Ramon. Hindi niya naman daw Mm. po paaalisin kahit na may mga bakod, diyan pa rin sila nakatira. Oo. Parang bibigyan pa nga raw po ng opportunity na makapagtrabaho, eh. Naniniwala ba kayo do'n, Sir Randall? Actually, may mali kagad dun sa argument na yun eh. First and foremost, parang, parang hindi naman kailangan, I mean, lupa namin in the first place, no? Yun yung claim namin, lupa namin in the first place. So, and secondly, yung conflict of interest. Ano ba yung kailangan niyang unahin, no? Yung titulo ng Wanderlust or yung titulo ng mga taong nakatira doon, no? So, as a public servant, for me, yung opinion ko is kailangan niyang unahin yung welfare ng mga tao doon sa San Ramon, no? And dapat yun sana i-prioritize niya. Instead na i-prioritize niya yung titulo ng Wanderlust. Doon pa lang sobrang anlabo na kagad, no? Oo. Opo. Kumusta pala sir yung pagbisita diyan ni Governor El Rey nung kayo ay nag-rally? Hindi naman ba sir Oo. nagkagulo, noong bumisita diyan si Governor El Rey, Sir Randall? Oo. So hindi naman nagkagulo but then sila yung nanggulo, no? So sobrang nakaka I mean nakaka-bother kasi unang-una yung ginawa niya parang yun yung in-invite yung isang local na pare nag-ano siya nag-speech siya tapos lalakasan nila and kung ano oras kami nag-start ng program doon rin sila nag-start and yung the fact na sabi nila na pupunta sila doon para mamigay ng food packs para sa buong barangay na walang politika and all. Pero yun nangyari nung walang pumunta doon, yung mga food packs dinala ulit nila. Binalik ulit nila sa Kapitolyo. So, yun yung nakakaduda doon eh. Sabi ko, akala ko ba parang tulong to, 'di ba? Sana ginawa na lang nila, iniwan na lang nila, no, yung para sa mga taga San Ramon talaga kung yun yung talagang gusto nilang gawin, no. But then parang ginawa nila since walang pumunta, hindi nila iniwan yung mga food packs para sa mga tao, dinala pa rin nila. So, doon pa lang sobrang kaduda-duda na, no. Opo. Ano sir ang sabi ni Governor El Rey sa inyo ng mga nag-rally po? The usual, yung mga fake news niya na sinasabi na wala daw pumunta and walang gano'n. So, I mean, I don't know, the fact na hindi niya nga nakita yung rally kasi binock out niya yung access sa lahat ng, I mean, physically hindi niya nakita tapos magsasabi siya na parang walang pumunta and whatever, parang gano'n. Doon pa lang, na kagad, di ba? Parang wala siya doon tapos magsasabi siya walang pumunta, 'di ba? Parang doon pa lang bad faith na, kaduda-duda na, no? Opo. Ang mahalagang tanong ngayon sir, what if hindi sumunod ang Wanderlust dito sa cease and desist order? Ano ang inyong gagawin, Sir Randall? Ano po 'to, so kami naman handa kami, parang so ang dami ng parang yung mga cases po na ifa-file, gano'n. So I guess yung court ultimately, yung court yung magde-decide, no, kung talaga yung dapat na gawin, no? So yun. Mm. Alright, yun. Okay, sige, Sir Randall, bago tayo magtapos,
Siguro ano na lang ang ating maiiwan, sir, na siguro mensahe pangkalahatan sa mga taga Siroma, in connection Opo. dito sa pinag-usapan natin, sir, na may cease and desist and order na po itong Mm. ating lupa, Sir Randall. Opo, ako masasabi ko lang po ano, para tuloy yung laban natin and what we're doing sa buong anong laban na 'to is parang ang dami natin na-inspire na mga tao na dumaan din sa same 'no, na pinagdadaanan natin and tuloy yung laban, magkaisa tayo and yun. Yun po yung core message 'no.